Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Jericho again Del Santos at ang messman sa cargo vessel. At syempre dahil nakabakasyon po tayo ngayon. Dahil nandito ka sa video ito, alam mo, tama ang iyong napuntahan. At syempre dahil sa mga karanasan ko bilang isang messman, at syempre gusto ko i-share sa inyo kung ano ba talaga yung mga ginagawa doon. Nandiyan na siya guys, panoorin mo na siya pagkatapos itong video para masundan mo yung mga topic at syempre malaman mo talaga kung ano ba talaga ang ginagawa ng messman sa barko at ano ang duties ng isang chief cook. So, dahil nandito ka sa video ito, ang topic natin para sa video ito ay ilang months ba talaga ang kontrata ng isang messman at ilang months ba yung bakasyon mo. So, doon muna tayo sa kontrata. Based sa akin experience, sa unang pagkakataon, una-una ako natanggap sa pag-apply ko, ang binigay sa akin ng kontrata ay 10 buwan. Ibig sabihin 10 months ay kailangan na talagang pauwiin. Based pa ito sa mga naririnig ko, ang 10 months daw dati ay pwede pa daw maging 1 year or pwede ka pa bigyan ng extension. Dahil dyan, ay hindi ako nakapag-extend nung panahon na yun, na 10 months na ako. Binibigyan ako na extend ng 2 months, 3 months. So, ang pinili ko ay 10 months na lamang. Kasi sinabi ni Captain na kung pwede pa daw ako mag-extend ng 3 months. Dahil nga, mahirap daw yung trabaho sa Pilipinas, wala pa akong mahanapan. Kaya pinapa-extend niya ako. Dahil syempre, so, dahil nga talaga dyan, na hindi na rin ako pumayag para tanggapin yung additional 3 months. So, sa 9 months pa lang talaga, ay sinasabihan ako mag-extend para abutin ako ng 1 year. So, syempre, no, lahat naman tayo gustong umuwi. Ang naging kontrata ko noon pa mga 2022 yun eh. 2022 to pa siya. Na 9 months ako to 10 months yung aking naging kontrata. Tapos sunod kong pagpalit ng company ay 9 months to 10 pa rin. So, 9 months yung naging kontrata ko. Pero ngayon guys talaga is 9 months na yung kontrata namin dito sa aking bago. 9 months lang siya. Hindi na siya pwede mag-extend. Depende na lang, papapirmahin ka kasi ng letter kapag lumagpas ka na sa 9 months. Kasi nga, syempre 'di ba, ang kontrata mo talaga 9 months. So, i-base talaga yan nila sa kontrata mo na kailangan ka talagang pauwiin. Depende na lang ito kapag nagustuhan mo yung kung gusto mo pa talaga, nasa sarili mo kung gusto mo pa mag-extend. Kasi hindi sila magkasabi na ikaw ay mag-extend. Ikaw yung magsasabi kung gusto mag-extend kasi papirmahin ka nila ng mga papers additional extension kasi para at least meron kang katibayan at meron silang katibayan na nag-extend ka para sa kaligtasan mo na rin yan. Siyempre sa health mo, siyempre diba may mga ganun. Bakit nag-extend ka pa, kontrata mo is 9 months. So yun guys, no, yung bakasyon naman talaga, depende pa rin ito sa'yo. Depende yung bakasyon mo, kung magbakasyon ka ng 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, ay wala pong problema sa mga company. Sa iba talaga is may problem kung magkakaroon ka ng long time vacation. Siyempre, diba, kung kailangan na kailangan kanila tapos tinanggihan mo, may mga posibilidad na pag gusto mo nang umalis, saka ka ngayon tatagal kasi nga hindi mo sinampahan. So, pwede na yung 4 months, wag naman yung maging 1 year, ganon. So, medyo matagal na talaga siya. So, guys, yun nga yung aking advice sa inyo. Kadalasan talaga, yung bakasyon, umabot talaga yan ng 5 months. So, ito po ay based sa experience ko. Umabot ako ng 4 months sa bakasyon ko. Pwede ka talaga mag long-term vacation. Kasi nasa sa iyo yung rights kung gusto mo talagang umalis o hindi pa. So, yun lang guys, no, yung aking topic for today
Sa mga gusto dyan, mag-follow sa aking FB page. Nag-upload ako doon ng mga hiring, jobs hiring, mga tips of idea. So, dito kasi sa akin, nag-post ako dito ng sa mga topics about sa aking mess man. So, guys, maraming salamat sa iyo. Paki-subscribe na yan at para maging updated ka sa notifications sa aking mga ina-upload at lagi mong mapanood. At share mo na rin tong video ito. Maraming salamat sa iyo. And once again, bye. Thank you.